Jinwoo makakausap na si Kamish kung saan magbibigay ito ng babala. Dongsu kinidnap si Jinho kung saan makikita natin ang matinding galit ng ating bida. Kaya naman wag na natin patagalin pa at simulan na natin ng chapter 143 up to chapter 144. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Sumabog ang mga ilaw, nasira ang mga tubo at tinanong ni Kamish kung si Jinwoo daw ba ang nagsamon sa kanya at napatanong naman sila Adam kung ano raw klaseng nilalang ang kanilang nakikita. Binanggit ni Kamish na kailangan niyang patayin ng mga tao kung kahit binasag niya ang salamin na umaharang sa kanya, habang sa isip ng director na ang tempered glass na ito ay pinalakas mula sa magic ng mga top high ranking hunter. Tuluyan na ngang nasira ni Kamish ang salamin at binabalak na magbuga ng apoy sa mga tao at wika naman ng isa na kailangan na daw umalis ng director, pero sagot nito na hindi rin naman sila magiging ligtas kung sila ay tatakbo. Biglang sinabi ni Jinwoo na tumigil na si Kamish dahil ang magic crystal na nakatanim sa kanyang ulo ay matagal nang wala, kung kaya't hindi na nito kailangan pang sundin ang utos ng mga rulers. Napatanong si Adam kung nakikipag-usap daw ba si Jinwoo gamit ang salita ng mga halimaw, habang ang deputy director din ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito raw pala ang pakiramdam na maging alipin ng Shadow Monarch, wika ni Kamish, at sinabing ako si Kamish na dating nagsisilbi sa Dragon Emperor ay nagbibigay ng respeto sa bagong monarch. Dati raw siyang tagasunod ng The Monarch of Destruction at hindi makapaniwala si Jinwoo sa lakas ng ego na meron si Kamish, sapagkat naiiba daw ito sa lahat ng kanyang mga shadow dahil masasabi niyang nagtataglay ito ng malakas na kapangyarihan. Winawagwag ni Kamish ang kanyang buntot na sobrang hindi mapaniwalaan nila Adam, sapagkat ang Kamish na kinatatakutan ng lahat ay tila ba naging maamong tupa sa harapan ni Jinwoo. Maaari daw na ang tinutukoy ni Kamish na Dragon King ay isa sa 9 monarch na sinasabi sa kanya ng system, at biglang nagpaalam si Kamish kay Jinwoo sapagkat masyado na raw late ang kanilang pagkikita, habang sa isip ni Jinwoo na kahit ang kapangyarihan ng Shadow Monarch ay hindi kayang solusyonan ng 8 taong nakalipas. Sobrang naiinggit daw si Kamish sa mga sundalong magagawang pagsilbihan si Jinwoo ng habang buhay, at mag-ingat daw ang bida sa 4 na tao na humiram ng kapangyarihan galing sa mga rulers, at isang karangalan daw na makilala niya ng harapan ng bagong Shadow Monarch. Dito ay tuluyan nang nawala si Kamish at bumalik na ang kanyang shadow sa mundo ng kawalan, sapagkat masyado na raw matagal ang pagkamatay nito, kung kaya't mabibigo lamang daw si Jinwoo kung sakali na subukan pa niyang palabasin ang shadow ni Kamish. Humingi ng sorry si Jinwoo sa pinsalang nangyari at siya na raw ang bahala sa gastusin sa gagawing pag-aayos, at sa kanyang pagtalikod ay napatingin ng dalawa sa kanya habang si Jinwoo ay napasuntok sa pader dahil sa pagkabigong makuha si Kamish. Sa hotel kung nasaan sila Mr. Wu ay natanong nito kung bakit hindi sumasagot ang tawag si Jinwoo, at sagot naman nito na pumunta raw siya sa isang lugar na hindi pwedeng sumagot ng tawag. Nagkita na raw ba sila ni Jinho, tanong ni Mr. Wu, dahil umalis daw ito pagkatapos matanggap ang tawag ng bida, dahil sinabi daw ni Jinwoo na siya ay maghihintay sa Hunter's Bureau, pero sagot ni Jinwoo na kakarating niya lamang galing sa lugar na yun, kung kahit ano raw ba ang sinasabi ni Mr. Wu. Wala daw ang pangalan ni Jinho sa logbook ng mga bumisita, wika ni Adam, at sagot naman ni Mr. Wu na isang hunter daw galing sa Scavenger Guild ang sumundo dito 2 oras na ang nakakalipas. Kahit na nga raw ba maganda ang relasyon ng Hunter's Bureau sa Scavenger Guild ay hindi sila nangingialam sa kanilang operasyon, kung kaya't mas mainam daw kung tatanungin niya directly ang Scavenger Guild. Masama ang kutob ni Jinwoo sa nangyayari, habang si Laura ay nalaman na ang tungkol sa nangyayari at tila ba nagkaroon na siya ng idea, kung kaya't tanong niya kay Adam kung alam na daw ba ito ni Jinwoo. Sagot ni Adam na si Jinwoo ay nasa Hunter's Bureau nang mangyari ito at si Mr. Wu lamang daw ang nagbigay ng impormasyon, kung kaya't wika ni Laura na hanapin daw agad nila kung nasaan si Jinho, at balak sanang sabihin ni Adam kay Jinwoo na bibigyan daw agad sila ng balita ng Scavenger Guild, ngunit sa kanyang pagharap ay wala na si Jinwoo. Dito ay nagmamadali si Jinwoo at sinasabi na pagkakamali niya ang nangyari dahil pagkatapos niya raw gamitin ng Shadow Exchange papunta sa hospital ay hindi na siya muling naglagay ng shadow kay Jinho. Naiinis si Jinwoo dahil kung mangyayari na naman daw ang katulad ng pangyayari sa kanyang kapatid, at dito ay pinalabas niya na ang kanyang mga shadow at inutusan na hanapin si Jinho sa babat sulok ng city. Sumunod ay pinakita sila Thomas kung saan nakita nilang wala ng malay or wala ng buhay ang mga nagbabantay kay Mr. Wang, kaya naman sa pagkainis ay dinurog niya ang kanyang salamin at sinabing gawin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mahanap agad si Mr. Wang bago pa ito mahanap ni Jinwoo, sapagkat kailangan na sila ang maunang makakita dito. Pinakita naman si Jinho kung saan ito ay duguan, habang si Mr. Wang ay masaya sa mga oras na to. Sumunod ay muling pinakita si Jinwoo kung
saan nakapokus ito sa pakikinig sa mga boses ng mga tao sa paligid at napatanong kung lumabas daw ba si Jinho ng city pero isa raw dirang hunter si Jinho at kahit pagtulong-tulungan siya ng mga normal na sibilyan ay hindi siya kayang pabagsakin. Ang clue lamang daw na kanilang alam ay sinundo si Jinho ng hunters na galing sa Scavenger Guild at dito ay kanyang naisip si Mr. Wang kung saan maaari daw na hinihintay lamang sila nito na makarating sa US upang malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sila lamang daw ni Jinho ang nabuhay sa insidenteng iyon at tiyak daw na pinagsususpetsahan sila ni Mr. Wang na pumatay sa kanyang kapatid at sino daw ang mag-aakala na magkakatotoo ang warning sa kanya dati ni Mr. Wu pero hindi raw siya nagsisisi sa ginawa niyang pagpatay sa kapatid ni Mr. Wang. Hindi raw sana ito mangyayari kung naglagay lamang siya ng bantay kay Jinho at kung may mangyayari daw na masama dito ay makikita daw nila ang totoong ugat ng tarugo ni Jinwoo. Wala pa rin natatanggap na balita si Thomas tungkol kay Mr. Wang at napapatanong kung hindi raw ba nito pinahahalaga ng kanyang buhay pero isang S-rank hunter daw si Mr. Wang kung kahit alam nito ang pinagkaiba ng lakas niya kay Jinwoo. So the fact na pinagpatuloy pa rin ito ni Mr. Wang ay maaaring alam daw nito na hindi siya pababayaan ni Thomas kung kahit tanong ni Thomas sa kanyang sarili kung masyado na ba siyang naging mabait sa kanyang mga hunter. Wika ni Laura na gamit ang record mula sa Hunters Bureau ay na-analyze niya ang naging pagkilos ni Mr. Wang at nakita niya na pumunta ito ng 3 beses sa isang lugar kung kahit utos ni Thomas na papuntahin daw ni Laura ang lahat ng kanilang member sa lugar na ito at siya ay susunod na lamang. Paano raw nakumbinsi ni Laura na makipag-cooperate ang Hunter Bureau sa kanila at sagot ni Laura na sinabi niya sa Hunters Bureau na kapag hindi nila nakita si Mr. Wang ay maaring maglaban silang dalawa ni Jinwoo. Kaya naman dito ay pinakitang natataranta ang mga tao sa Hunters Bureau dahil gumawa na ng pagkilos ang Scavenger Guild at kinancel din daw nilang lahat ang nakaschedule na raid dahil patungo ang lahat ng member sa iisang lugar. Kung ang lahat daw ng member ay gumagawa ng pagkilos ay ibig sabihin lamang na utos ito ni Thomas kung kahit napatanong ang deputy director kung ano raw ba talaga ang nangyayari ngayon. Sa isang bakanting lugar ay pinakita ang grupo nila Mr. Wang at tanong ng isa kung okay lamang daw ba ang kanilang ginagawa pero sagot ni Mr. Wang na wala naman daw silang ibang gagawin kay Jinho dahil may gusto lamang siyang malaman dito. Binalaan daw siya ni Thomas na wag gagawa ng gulo kay Jinwoo at wala naman daw talaga siyang balak na guluhin ito sapagkat meron daw isang tao ang kayang sumagot ng kanyang katanungan. Sinabi niya daw na pakakawalan niya si Jinho kung sasabihin nito ang katotohanan kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid at isa lamang daw na sagot ang nais niyang marinig mula dito at ito ang salitang si Jinho ang pumatay sa iyong kapatid at sa oras daw na marinig niya na ito ay wala na siyang pakialam pa kay Jinho. Ginigising ni Mr. Wang si Jinho kung kahit binigwasan niya ito sa sikmura at wika ng isa na matibay daw si Jinho dahil kung ibang hunter na ang narito ngayon ay maaaring sila ay patay na. Sino daw bang mag-aakala na ang katulad ni Jinho ay hindi magsasalita kahit na nga ba ito ay bugbog na kung kahit binabati raw ni Mr. Wang ang pagiging matapang nito pero wala raw patutunguhan kung ipagpapatuloy pa ni Jinho ang kanyang pananahimik. Kaya naman inuntog niya ito sa pader at sinabing wala raw siyang planong ito ay patayin at nakikita raw ba ni Jinho ang lalaki sa kanyang harapan dahil isa raw itong magaling na healer at patuloy raw siyang pagagalingin nito sa oras na ito ay malapit ng mamatay kung kaya't ang ibig sabihin ay kung hindi pa magsasalita si Jinho ay patatagalin niya lamang ang sakit na kanyang nararamdaman. Kahit anong lakas daw ng paghiyaw ni Jinho ay walang makakarinig sa kanya dahil 5 taon nang abandonado ang factory kung nasaan sila kung kaya't mas mainam daw kung magsasalita na ito ngayon. Subalit nagpakyaw lamang si Jinho kay Mr. Wang kung kaya't pinitpit palalo niya ito sa pader at sinabi naman ng isa na mag-iingat daw si Mr. Wang dahil ayaw niyang maging mamamatay tao para lamang sa konting pera. Bakit daw hindi muna sila magpahinga ngayong araw at wika ni Dongsu na ano raw ba ang kanilang sinasabi sapagkat ngayon siya ay nagsisimula pa lamang. Tila ba may napansin si Dongsu sa malayo at isang Balmond ang pinakita at napatanong si Mr. Wang na nagkaroon daw ba ng dungeon break upang magkaroon ng Balmond sa lugar na ito pero kanilang napansin na nanginginig ang Balmond na ito na mukha daw natatakot sa presensya ni Dongsu. Kaya naman dali-daling sumugod si Dongsu patungo sa Balmond habang si Jinwoo ay binanggit ang salitang exchange samantalang biglang pinakita ang ina ni Jinwoo kung saan ito ay napapaisip sa ginagawa ng kanyang anak at sa isip naman ni Bero na walang sino man sa mundo ang makakaligtas kay Jinwoo sa oras na ito ay galitin. Pinapanood nila sa TV ang conference kung nasaan si Jinwoo at may biglang naramdaman si Bero na kakaiba at nasabing naramdaman niya na ito dati sapagkat ngayon ang kanyang hari ay galit na ang ugat. Pinakita naman sila Jongsu kung saan handa na silang pumasok sa loob ng dungeon at biglang nagulat si Yuntae sa kanyang nakita sapagkat ang shadow daw sa
sa ilalim ng paa ni Jongsu ay gumalaw, pero sagot ni Jongsu na ilang beses na raw niyang sinasabi kay Yoontae na wag itong iinom bago sila magsagawa ng raid. Hindi raw siya uminom ng kahit konting alak ngayong araw, pero nakita niya raw talaga na parang natatakot ang shadow sa ilalim ni Jongsu, at sagot muli ni Jongsu na mukhang kailangan daw ni Yoontae na magbakasyon muna. Sumunod ay pinakita naman si Thomas kung saan pinapahinto nito ang sasakyan sapagkat alam niya na nagsisimula na ang laban, kung kaya't sinira niya ang pinto at dali-daling lumabas, sabay sabing mauuna na siya sa lugar at magmadali ang lahat na siya ay sundan. Kaya naman nagmadali na si Thomas na umalis at nasabi ng kanyang member na mukhang makakatanggap na naman sila ng mga invoice na kailangan nilang magbayad para sa mga pinsalang kanilang ginawa. Sumunod ay pinakitang si Jinwoo ay nagawang masuntok si Dongsu na kinagulat naman ng dalawa niyang kasama, habang si Jinwoo ay napangiti at sa pagsuka niya ng dugo ay napalipad siya papalayo sapagkat ngayon ay makikitang galit na talaga ang ating bida.